Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang araw, anumang oras na inyong napapanood itong ating live. Kamusta kayo dyan na mga kamunting tinig ng Ordinaryong Filipino? At kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like at saka mag-subscribe. Okay? And huwag kalimutan mag-click ng notification bell para updated kayo, manonotify kayo every time na mag-a-upload po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Pilipino ng mga updated videos at mga komentary. So pag-usapan po natin ito mga kamunting tinig, ang isa na naman pong kahibangan ni Amy Marcos. Matatandaan po ninyo mga kamunting tinig na kaninang umaga, as far as my memory is concerned, sumalang po si Boying Rimulya, ang kasalukuyang Department of Justice Secretary. Nag-apply po siya para sa posisyon ng ombudsman. Kasi syempre kung may guts ka at may capability ka, sa tingin mo kaya mo gampanan ang responsibilidad, why not? Kaya nga po ang Integrated Bar or tawag nito ang Judicial and Bar Council, okay, nag-conduct po ng interview. Okay? So isa po sa sumalang ngayong araw ay si Boying Rimulya. Pero Diyos ko por Diyos por Santo, ang baba ni Amy na pagkahaba-haba, hindi niya napigilang pahabaing muli. Parang kung magsalita, parang hindi po siya senador. Oo, ginagamit niya pa yung kanta ni April Boy Regino na di ko kayang tanggapin. Oo, sapagkat talagang tumitindig si Amy Marcos na tututulan daw niya ang appointment kung sakali ni ombudsman, applicant, or hopeful Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Dahil ito po ang gustong palabasin ni Amy. Kaya daw po nag-apply itong si Boying Rimulya na maging ombudsman sapagkat ang goal daw o yung objectives ay ang ipakulong si Sara Duterte bago mag 2027. Kasi matatandaan na tiwalang-tiwala si Amy na malakas si Sara Duterte sa presidential, this coming 2028 presidential election. Tama? So alam naman natin na itong si Amy, marami na itong chismis. Chismusa ito na pagkasenador eh. Pag tinanungan ng media, hindi ko alam pero ang pagkakaalam ko, ganun po palagi ang kanyang sinasabi. Kapag po nag-conduct siya ng mga press con, kapihan sa Senado, ambush interview, ganun yung style ni Amy. Kaya nga po, ang taong bayan, nagsasabi, senador ba talaga ito? Kasi parang wala na sa hulog yung pinagsasabi at parang masyadong personal na ang atake ni Amy sa gabinete ng kanyang kapatid. Sapagkat ini-insinuate niya at minamanipulate niya ang taong bayan na itong si Boying Rimulya ay pakawala ng Malacanang o pakawala ng ayaw kay Sara na maging Pangulo sapagkat nag-iisip na ipakulong daw si Sara sa 2027. Kaya nga po, tututulan daw niya na malagay si Boying Rimulya bilang ombudsman. Ano kaya ang kinakatakutan ni Amy? Kasi nasanay si Amy, nasanay ang mga Duterte na sa panahon ni Martires, tinulugan lang po kung ano man ang mga nakabinbin na mga kaso. Ang ginawa po ng ombudsman na appointee ni Rodrigo Duterte, ang kaalyado ng Pangulo, binraso ng binraso. Pero ito, bakit takot na takot si Amy na maging ombudsman, si Boying Rimulya? Bakit hindi pagbigyan ni Amy Marcos ng oportunidad? By the way, nasa interview pa lang, hindi pa po isinumite sa shortlist ng Judicial and Bar Council na nandoon ang pangalan ni Boying Rimulya. But all personalities or applicant are worthy to apply as long as they think that they are capable enough or suited to that such kind of job na magiging ombudsman. Sumbungan ng bayan. So mga kamunting tinig,
Ito po ang premise ni Amy, na kapatid ng ating mahal na Pangulo. Ayaw na ayaw niya at tututulan niya na maging ombudsman si Boying Rimulya sapagkat ito daw po ang ginagamit para bago sumapit ang 2027 ay mapakulong na si Sara Duterte. O, sa bagay kasi siguro sa 2026, kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Sara, abay pwede po ulit mag-file ang 20th Congress ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kung sasang-ayunan ng judiciary ang appeal ni Sara Duterte against doon po sa motion to reconsideration or motion of reconsideration or MR ng House of Representatives. Kasi matatandaan po natin na ang impeachment ni Sara Duterte ngayon, ang status ay naka-archive. So anytime, pwede siyang hugutin, pwede siyang pag-usapang muli dahil hindi po, kumbaga partially dead or di kaya'y na-coma o di kaya'y na-stroke ang impeachment. Dahil alam naman natin, klarong-klaro na majority of the Senate ay or senator don't want impeachment to be prosper or to proceed. Kaya nga po si Chis Escudero, dinelay na ng dinelay and then nagkaroon po ng other interpretation of forthwith, hindi po niya in-apply at inintindi ng trabaho lamang po ng Senado is to try and decide after the transmittal. Kasi po, both Congress, House, and at the same time, the Senate has a constitutional responsibility because impeachment considered as constitutional mandate. Nasa Constitution po yan. In order to remove impeachable officials of this country. Now mga kamunting tinig, balik po tayo dito sa issue kay Amy. Tama ba na ngayon pa nga lang ay nakita na yung pagiging bias? So ibig sabihin pakialamero si Amy. Bakit po naman Amy, tarantang-taranta ka na magiging ombudsman si Boying? Bakit ayaw na ayaw mo? Ano bang problema? Ha? Ayaw mo bang mapanagot ang best friend mo? Bakit halatang-halata ka masyado at bakit nangingialam ka? Ikaw lamang po ang senador na nag-react ng ganun na kahit sa anumang mangyari, tututulan at tututulan mo talaga na magiging ombudsman si Boying Rimulya. Tapos niloloko mo pa yung taong bayan. Sinasabi mo pa na si Boying Rimulya ang isang pakawala para lamang po nakasuhan itong si Sara Duterte. Bakit mo naman nasabing kasuhan? Bakit mo naman nasabing makulong si Sara Duterte sa 2027? May ginawa bang labag sa batas si Sara Duterte? Meron ba siyang kasalanan sa konstitusyon? Meron ba siyang criminal offense? Meron po bang dahilan ang iyong pagdududa na baka po gamitin si Boying Rimulya kung mapili na magiging ombudsman ng ating bansa para lamang po mapanagot, mapakulong si Sara Duterte? Ang tanong ng taong bayan, bakit? May nagawa ba siyang masama? May nagawa ba siyang kasalanan sa taong bayan? Kaya nga parusahan niya sa loob po ng kulungan. Ang hindi lang maganda kasi kay Amy, pinapangunahan niya. Parang as if siya lamang po ang magaling. No? As if parang siya lamang po ang santa. Kaya nga ang tawag sa kanya ng ibang mga Pilipino, gaga at tanga. Dahil nininervyos siya na wala namang po dapat ikanervyos. Bakit hindi niya hayaan na maipakita ni Boying Rimulya ang pagserbisyo niya sa Pilipino hindi para po magpersonal sa kalaban ng gobyerno? Si PBBM wala namang kinakalaban yan. Administration lang naman ni PBBM ang sinasiraan, including the first couple. Lalong-lalo na ang ating mahal na Pangulo. Siya lang naman po ang iniintriga. Siya lamang po ang sinisiraan sa kabila ng kanyang effort na sugpuin ang korupsyon. Inuna niya lamang po ang Department of Public Works and Highway. Dahil ang mga flagship program ng gobyerno, mahalagang programa na popondohan, lalong-lalo na yung mga flood control, dahil hindi po natin alam, tag-ilang bagyong pumasok, kahit nga walang bagyo, malakas lang ang ulan, bumabaha na, because there's something wrong. Hindi naman na-discover ng iba na nag-iimbestiga ngayon kung hindi po nag-react na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi po nagkaroon po ng independent
independent investigation. So therefore, the result of that independent investigation must be submitted to the independent commission na kung saan buuin ang ating mahal na Pangulo para manguna sa pagpapakulong sa mga sangkot, sa mga anomalya, mga ghost, mga guni-guni na mga flood control. Aminin man at saka sa hindi ng kritiko ng gobyerno, si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang gumawa ng paraan para ibulgar na mayroon po mga flood control projects kahit sa under administration pa niya na kung saan ay sinamantala ang pondo ng taong bayan. So pero, abangan po natin kung ano po yung magiging hatol dahil 17 na mga applicant para sa pagiging ombudsman dahil 'di ba nag-resign na po itong retired na po itong si Martires, yung appointee ni Rodrigo Roa Duterte. So, baka mamaya ang duda ko diyan, babrasuhin nila yung Judicial and Bar Council. I'll give benefit of the doubt to the GBC that they are what we call independent, no? In their decision, whomever chosen to be submitted to the President sa pamamagitan po ng short list. Kasi after the interview, magkakaroon po ng submission ng short list ang Judicial and Bar Council to the President. And the President will choose among those names, okay, attached to the short list. Find in the short list. Pero ito, haharangin daw po o tututulan ni Aimee na magiging ombudsman si Boying Rimulya. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino. Nagsasabi, kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, once again, don't forget to share, like, and subscribe. And don't forget also to click the notification bell para updated kayo bawat activity po natin, katulad ng pagpo-post sa community, pag-upload ng mga shorts videos, at pagkakandak ng mga live streaming. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Adios.